3 hanggang sa 4 na testigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inilagay ng Justice Department sa ilalim ng Witness Protection Program. Ayon sa DOJ, posible pa itong madagdagan pero paglilinaw nila, hindi sasagutin ng gobyerno ang kanilang paglipad sa The Hague, the Netherlands. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Nakikipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court simula pa noong buwan ng Mayo. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pero paliwanag niya, ito ay upang protektahan lang ang mga tatayong testigo sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Tumawag kasi ang ICC sa Witness Protection Program at humihingi ng tulong para sa proteksyon ng mga witnesses ng kaso. Ongoing na at basta I told our program director to cooperate and to help them. And so far, for the past 2 months, starting May, nagsimula na itong pag-aano natin, pag-cooperate for witness protection. Ayon kay Remulla, sa ngayon may 3 hanggang 4 na testigo na hawak ang DOJ at nasa ilalim sila ng proteksyon ng WPP. We will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses. Mahalaga yung testigo, makarating na maayos ang kanyang testimonya para malaman natin kung ano talaga ang nangyari sa mga panahon na yun. Inaasahang madaragdagan pa ang mga testigo sa ilalim ng WPP. Pero sinabi naman ni Remulla, hindi na ang gobyerno ng Pilipinas ang sasagot sa pamasahe nila papunta ng The Hague, Netherlands. Ang napag-usapan lang ng WPP at ICC ay hinggil sa proteksyon ng mga witnesses habang nasa bansa. Nilinaw naman ni Remulla, hindi ito pagbaligtad sa naging unang pahayag ng Pilipinas na hindi makikipagtulungan sa ICC. Hindi rin ibig sabihin nito, babalik na ang Pilipinas sa ICC. That is another decision that we will have to make sa country. But it just means that we recognize the International Tribunal in charge of the case. Kasi doon nga natin dinala si Pangulong Duterte, former President Duterte. Aminado naman si Remulla, hirap silang iusad ang investigasyon sa mga kaso ng extrajudicial killings noong war on drugs ng Administrasyong Duterte dito sa Pilipinas dahil umano sa kakulangan ng mga ebidensya. We already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Kasi nga, ang hirap na i-prove yung case dito at i-build up ang kaso dahil yung mga kailangan mong magsalita ay kasama sa krimen. Kaya komplikado rito. Kaya pinaubayan namin sa ICC yung pagkahabol na to. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.